Grabe ang mga balitang lumalabas ngayon tungkol sa China dahil tila hindi na lang ito usapin ng politika, kundi usapin na rin ng aktwal na gulo sa loob mismo ng kanilang militar. Marami ang nagulat nang kumalat ang mga ulat na nagkaroon na raw ng palitan ng putok o isang shooting war sa gitna ng Beijing dahil sa isang matinding agawan ng kapangyarihan. Sinasabing ang pinagmulan nito ay ang biglaang pagtanggal sa pwesto ng isa sa pinakamataas na opisyal ng China na si General Zhang Yuxia, na pangalawa sana sa pinakamakapangyarihan sa militar pagkatapos ni Xi Jinping. Ang masaklap pa rito ay may mga lumalabas na impormasyon na kaya raw ito nangyari ay dahil may naganap na pagtataksil at pagbebenta ng mga sikreto tungkol sa nuclear weapons ng China sa bansang Amerika. Ngayon ay usap-usapan na kung ito na nga ba ang simula ng isang civil war o baka naman may mas malalim pa tayong dapat malaman sa likod ng mga naglalakihang headline na ito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Pag-usapan natin ang mga detalye dahil hindi basta-basta ang mga pangalang sangkot dito. Si General Zhang Yuxia ay itinuturing na malapit na kaibigan ni Xi Jinping, kaya naman laking gulat ng lahat ng balitang pati siya ay kasama na sa tinatawag na purge o ang malawakang paglilinis sa gobyerno. Hindi lang siya ang nawala dahil kasama rin sa mga nababalitang natanggal ay si General Liu Zhenli na isa ring mataas na opisyal. Dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga general na ito, ay mabilis na kumalat ang kwento na may nagaganap na palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalong loyal kay Xi Jinping at mga tropang tapat naman sa mga natanggal na general. Ayon sa mga ulat na kumakalat sa internet, ay may binuo raw na plano ang dalawang general na arestuhin si Xi Jinping sa loob ng Jingxi Hotel noong nakaraang January 18. Ngunit ang masaklap ay nalaman daw ito ni Xi Jinping 2 oras bago mangyari ang operasyon, kaya naman nakatakas siya at naglatag ng bitag para sa mga rebelde. Ang kinalabasan daw nito ay isang madugong labanan kung saan 9 na sundalo ang naiulat na nasawi. Napakaganda ng kwento na ito at parang galing sa isang pelikula dahil puno ito ng traidoran at mga barilan sa dilim. Ngunit kung susuriin natin ng mabuti, ay kailangan nating hanapin kung saan ba talaga nagsimula ang lahat ng ito bago tayo tuluyang maniwala. Lumilitaw na ang kwento ng barilan sa Beijing ay nagsimula sa isang post sa social media mula sa isang writer sa Canada na mabilis na kinagat ng mga taong galit sa gobyerno ng China. Mula roon ay kumalat na ito sa buong mundo at marami na ang naniwala na talagang nagkaka-civil war na sa loob. Pati ang balita na nagbenta ng nuclear secrets si General Zhang Yuxia sa Amerika ay sinasabing galing daw sa Wall Street Journal. Pero kung titingnan nating mabuti ang mga totoong report, ay wala namang ganitong eksaktong sinabi ang mga malalaking kumpanya ng balita. Ang totoo ay may malaki talagang problema sa loob ng militar ng China ngayon dahil sa dami ng mga opisyal na tinatanggal ni Xi Jinping. Pero ang usapin ng barilan ay nananatili pa ring isang malaking palaisipan. Ngayon, bago tayo tuluyang maniwala sa mga kwento ng barilan, kailangan nating tingnan ang mga ebidensya na ipinapakita sa internet. Marami ang naglalabas ng mga video clips kung saan makikita ang mga sasakyang pangmilitar at mga sundalo na naglalakad sa mga kalsada ng China. May mga litrato pa nga na kumakalat na nagpapakita raw ng mga undercover na pulis sa labas ng bahay ni General Zhang. Sa unang tingin, aakalain mo talagang may matinding gulo na nangyayari dahil sa dami ng mga sundalong makikita mo sa paligid. Pero kung susuriin nating mabuti, may mga malalaking butas ang kwentong ito na dapat nating pag-isipan. Unang-una na rito ang tanong kung saan ba talaga nanggaling ang impormasyon na ito. Ang nagsulat ng viral post ay nagsabi na nakuha niya ang balita mula sa isang kaibigan na tinawag niyang Person X. Ang problema, pwedeng kahit sino ang taong ito o baka naman ay gawa-gawa lang. Wala tayong paraan para malaman kung totoo ba ang sinasabi niya dahil walang pangalan at walang muka ang kanyang source. Isa pa, yung mga sinasabi nilang ulat daw mula sa Reuters at Bloomberg ay tila imbento lang din. Sinubukan nating hanapin ang mga balitang ito sa kanilang mga website pero wala tayong makitang kahit anong article
na nagpapatunay na may naganap na barilan sa Beijing. Mukhang umaasa lang ang mga nagpakalat nito na hindi na mag-aabala ang mga tao na mag-fact check o maghanap ng katotohanan sa Google. Isipin din natin ang sitwasyon ng ibang bansa na nandoon sa China ngayon. Halimbawa na lang, ang Prime Minister ng Finland ay kasalukuyang nasa China para sa isang official visit. Kung meron talagang nagaganap na civil war sa mga kalsada, sa tingin niyo ba ay itutuloy ng mga foreign leaders ang pagpunta roon? Siguradong maglalabas din ng babala ang mga embahada ng Amerika at iba pang bansa kung delikado na ang kalagayan sa Beijing. Ang ganitong kalaking gulo ay imposibleng itago sa buong mundo kahit gaano pa kahigpit ang gobyerno ng China sa kanilang impormasyon. Kaya naman, ang kwento na nagkaroon ng madugong showdown sa pagitan ng mga sundalo ni Xi Jinping at ni General Zhang ay tila malayo sa katotohanan. Pero pagdating naman sa balita na inaresto si General Zhang dahil sa nuclear secrets, may mas malalim na detalye rito na galing sa Wall Street Journal. Sinasabi na ang mga ebidensya laban sa kanya ay nanggaling daw sa dating manager ng China National Nuclear Corporation. Ito ay isang kumpanya ng gobyerno na humahawak sa lahat ng nuclear programs ng bansa. May balitang nag-utos raw si Xi Jinping na gumawa ng isang espesyal na grupo para busisiin ang lahat ng ginawa ni General Zhang noong siya pa ang commander sa Shenyang Military Region mula 2007 hanggang 2012. Ibig sabihin, kahit walang barilan sa kalsada, may seryoso talagang investigasyon na nangyayari sa likod ng mga pinto. Maaaring hindi ito civil war na may mga tangke at baril, pero isa itong malaking giyera sa loob ng politika na pwedeng magpabago sa takbo ng kapangyarihan sa China. Ang lalong nakakapagtaka sa kwentong ito ay ang ulat na ang mga investigador ay hindi na raw tumitira sa loob ng mga military base, kundi sa mga lokal na hotel na lang para iwasan ang mga tauhan ni General Zhang. Mukhang maganda ang kwento, pero kapag tiningnan nating mabuti, may malaking babala o red flag tayong makikita. Maraming eksperto ang nagsasabi na ang ulat na ito mula sa Wall Street Journal ay baka bahagi lang ng isang matinding propaganda o maling impormasyon na sadyang ikinalat ng gobyerno ng China para lituhin ang mundo. Isipin niyo na lang kung ikaw ay isang opisyal ng China at nalaman mong inaresto ang boss mo dahil sa pakikipag-usap sa Amerika, gagawin mo ba ang lahat para agad na tumawag sa isang American media outlet para ikwento ang nangyari? Alam nating lahat kung gaano kalupit ang parusa sa China para sa mga traidor, lalo na sa mga nagbibigay ng impormasyon sa mga dayuhan. Kahit ang mga dating presidente ng ibang bansa ay nakapansin kung gaano katindi ang takot ng mga opisyal kay Xi Jinping. Sabi nga nila, ang mga taong ito ay hindi man lang makasagot o makatingin ng diretso dahil sa sobrang takot sa kanilang pinuno. Kaya naman, mahirap paniwalaan na bigla silang maglalakas loob na mag-leak ng ganitong klaseng sikreto. Marami ring butas ang luhika ng kwentong ito. Ano ang magiging dahilan ni General Zhang na ibinigay ang buong buhay niya sa gobyerno para biglang kumampi sa Amerika? Kung talagang nagbenta siya ng nuclear secrets, bakit tahimik ang sariling media ng China tungkol dito? At sa higpit ng pagbabantay ni Xi Jinping sa kanyang mga general, paanong makakakuha ng ganitong sensitibong impormasyon ang kahit sino nang hindi agad nahuhuli? Madalas nating makita ang mga ulat mula sa mga Western media na base lang sa mga hindi pinangalanang sources, pero sa huli ay lumalabas na mali naman pala. Gaya na lang noong sinabi nilang patay na ang isang dating ambassador ng China noong 2023, pero nakita itong buhay na buhay at nanonood pa ng concert noong 2025. Mukhang ang Wall Street Journal ay nagagamit na tuloy na parang tambayan ng mga chismis kaysa sa totoong balita tungkol sa politika ng mundo. Ang sumulat ng article na ito ay may mahabang kasaysayan ng paggamit ng mga sources na walang pangalan para magtulak ng mga kwentong hindi naman mapatunayan. Maaaring nag-uumpisa lang ang gobyerno ng China ng ganitong ingay para pagtakpan ang iba pang mas malalim na problema sa loob ng kanilang bansa. Ang China ay parang isang madilim na butas pagdating sa impormasyon ng kanilang mga leader at sadyang ginawa nilang ganito para walang makakaalam ng totoo.
Ang tanging sigurado lang natin ngayon ay nakakaramdam ng banta si Xi Jinping mula sa kanyang sariling mga general. Nakita natin ang mga lathalain sa kanilang mga pahayagan na nananawagan ng laban sa korupsyon sa militar na katulad ng mga salitang ginamit noong mga nakaraang paglilinis sa gobyerno. Maaaring hindi ito ang civil war na inaasahan natin, pero malinaw na may nagaganap na matinding agawan ng kapangyarihan sa loob ng kanilang pader. Sa dami ng mga peking balita at propaganda, kailangan nating maging mapanuri sa bawat nababasa natin. Sa tingin nyo ba, talagang may mga general na kayang traidorin ng China para sa Amerika o ito ay isa lamang paraan ni Xi Jinping para tuluyang makuha ang buong kontrol sa kanilang militar? Ano ang masasabi nyo sa ganitong klase ng politika sa ibang bansa? I-comment mo naman sa baba ang opinyon mo at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.